Bago ang lahat, luma muna. Hindi na nga naglalaro, na-trade pa si PJ Tucker kasama si Mo Bamba, 2 second round pick at cash consideration papuntang Jazz, kapalit ni Drew Eubanks at ni Patty Mills. Expected din naman na iba-buyout ng Jazz si PJ Tucker. Dati, expected na si Colin Sexton or si Clarkson ang matitrade papunta dito sa Clippers, kaso yung LA nag-lie low. Pero ang ginawa naman kasi ng LA doon, nagbawas sila ng luxury tax para makakuha ng player pagdating ng buyout season. After March 1 yun. Wala din sila magagamit para sa mga bigger trade. Si PJ Tucker noon, pang pillar na lang din, kaya nagsend din ng cash consideration ng Clippers papuntang Jazz. Samantalang yung isang LA pa, yung Lakers, interesado pa rin sila makakuha ng sentro at isang point guard na agad naman nilang sinabing hindi nila iti-trade si Austin Reeves or makasama siya sa package para kay De'Aaron Fox. Yung injury pa ni Anthony Davis parang konektado pa sa request niya na isang sentro dahil base sa report, possible na hindi makalaro si AD bago dumating yung deadline. Hindi pa rin mababago ang isip ni Rob Pelinka, nagagawa siya ng transaction na maapektuhan yung future ng LA. Based din kay Anthony Davis, ang Lakers, ang market talaga nila sa mga player ay sentro. Kaso nga lang, yung mga available na sentro ngayon, mataas yung kontrata at wala din silang magiging pamalit na hindi maapektuhan ang kanilang rotation. Since si Austin Reeves hindi ititrade ng Lakers, merong papalit sa kanya syempre. At kabago-bago pa lang, na rookie pa lang ngayon ng Lakers na si Dalton Knecht ang tuloy nasama sa rumors para sa Jazz kapalit ni Walker Kessler. Dahil hindi tinuloy ng Clippers yung matagal nilang rumors kay Sexton, dito naman pumasok yung Lakers na na-connect kasama si Knecht na magiging kapalit sa package ni Sexton at ni Walker Kessler. Si Sexton pa nag-a-average ng 19 points, 3 rebounds, 4 assists, 48 at 41%. Si Dalton may ups and downs sa LA, nasa 9 points, 3 rebounds, 46 and 35%. Ang potential trade piece kasi ng LA bukod kay Dalton, kasama doon si Hachimura, Jalen Hood-Schifino at 2 first round pick. Unti-unting bumababa ang value ni Dalton dahil sa edad niya. Rookie pa lang siya ngayon pero by April 19, magiging 24 years old na siya sa parehong season din. Magkakaroon ng lower margin for development. Meron namang mas matanda pa sa kanya mga rookie pero yun mga naging role player at rotational player. Sa tagal na rin ng request ni Anthony Davis sa isang sentro, mga 2022 or 2023 season pa, ang sinasabi kasing reason doon kung bakit humihingi si AD ng isa pang big man at ang reason din kung bakit hindi siya pagbigyan, malaki kasi ang impact nung kay LeBron. Kaya nagre-request si Anthony Davis ng isa pang sentro dahil nakita nila yun sa defense ng 2023 playoffs. Sa first 2 series, nakipagsabayan si AD sa mga sentro gaya ni Kevon Looney, Jaren Jackson at Steven Adams. Pagdating ng West Finals, ang katapat niya si Nikola Jokic na parang naubusan siya ng gas. Ang playoffs ang inaabangan ni Anthony Davis kaya siya nagre-request ng isa pang big man. Kasi buong season maglalaro siya bilang sentro, nagiging wear and tear siya sa playoffs. Buti sana kung sa playoffs lang gagamitin yung sentro na makukuha nila. Meron pa kasing 30 plus games na malalaro ang Lakers, lalo na sila LeBron at AD after deadline. Ang problema kasi doon, kapag si AD ay may kasama pang isang sentro sa loob ng court, syempre si AD magiging number 4 at magiging defensive liability rin yon sa Lakers lalo na sa perimeter. Dahil si LeBron bababa ng number 3 position at makakatapat niya mas bata at mas mabilis na player. Kahit si LeBron ay nangangalabaw pa rin hanggang ngayon, 40 years old na rin kasi siya. Kahit yung kalabaw kapag nag-araro ng buong araw napapagod din. Si LeBron naman ang magiging wear and tear player bago dumating yung playoffs or kahit sa mismong regular season.